Sa kasalukuyan, meron na po tayong another withdrawable amount dito sa Nova Lucia. Okay, so yan po yung nakikita ninyo, 23,085 pesos. At naka-withdraw na po tayo dito ng 52,490. Yan po yung ating mga withdrawals dito sa Nova Lucia. Kung paano kumita dito sa Nova Lucia, watch this out. Good morning everyone, this is Vincent Tori Bongolan. Sa video na ito ay magsishare lamang tayo ng ating karanasan, ng ating experience. Nasa anong parte o level na ba tayo ng pagiging consumer or pagiging user ng Nova Lucia e-commerce platform? Ano-ano na nga ba ang mga bagay na ating na-achieve o nakuha bilang miyembro ng Nova Lucia? Well, hindi ko masisisi ang karamihan doon sa tinatawag nating resistance syndrome. Marami sa ating mga kababayan ang takot sumubok sa mga online businesses na kagaya po ng Nova Lucia. Marahil sa pagbabago ng panahon, sa pagbabago ng sitwasyon, ay hindi pa po sila ready, hindi pa po sila handa na harapin ang bagong pamumuhay, ang bagong paraan kung paano kumita ng pera. Dahil nagkaroon po tayo ng pandemya at lahat po ng mga bansang naapektuhan ng pandemya ay ginawa po nila ang lahat upang malampasan ang napakabigat na sitwasyon. Maging dito po sa Pilipinas ay talaga namang hindi tayo nakalabas ng ating tahanan. Maging ang malalaking kumpanya ay sinubukang i-convert at baguhin ang takbo ng kanilang negosyo. Yun bang lahat ng mga ginagawa nila physically sa office ay sinubukan nilang gawin at i-implement kahit nasa bahay lamang ang lahat ng kanilang mga empleyado. And hindi yon madali sa mga negosyante to transform and convert their business model to become online. No? So dahil dyan mga kaibigan, naglipa na ang mga negosyo na kung saan ay maaari nating samahan, maaari nating salihan online. No? At dahil nga po sa ganitong pagbabago, maraming mga negosyo po ang hindi sumusunod sa batas. Sila po yung mga negosyo na scam kung tawagin. And mahirap po na masawata o matigil ang ganitong negosyo sapagkat bago pa lamang ang mga scam businesses at hindi pa handa ang karamihan sa mga government agencies na sugpuin ang ganitong mga negosyo. Dahil na rin po sa lawak ng teknolohiya, sa naaabot na po ng teknolohiya ngayon mga kaibigan, ay high level na rin po, high tech na rin kung tutuusin at maituturing itong mga scam na mga negosyong ito. Kaya hindi po natin masisisi ang karamihan na sumubok sa mga online business and then at the end of the day ay scam po pala at naging dahilan upang mawala, maubos ang kanilang mga pera at ari-arian. Isa sa pinakamalaking scam na nasalihan natin ay ang New Sitaw Corporation. Hindi po tayo nakapaghanda sapagkat sa loob ng halos 2 taon ay nag-operate ang Sitaw. Maraming mga kababayan natin, almost 50,000 na sellers ang kumita at marami rin po naman ang nalugmok sa kahirapan. So, ngayon pong lumabas ang Nova Lucia, marami na po ang nag-alinlangan. Sino ba naman ang papasok sa isang negosyo tapos mawawala sa ilang saglit ang kanilang pinaghirapan, ang kanilang mga inipon?
Kaya nauunawaan natin ang mga bagay na ganyan. So, ipinakilala po sa atin ang Nova Lucia ng isa rin pong biktima ng New Sitaw Corporation noong Disyembre 2025. Pero dahil sariwa pa nga po ang scam na nangyari noong panahon na yon, ay hindi po natin pinansin and kinalimutan po natin, we just ignored the message. So, hindi po tayo handa at that time. Until January 5, 2026, ay muli kinausap ako ng aking superior. Okay? Superior po dahil siya po ang nagpakilala sa akin dito sa Nova Lucia. Okay? Ipinakilala po niya ang Nova Lucia noong January 5, 2026. And yun po yung time na binigyan ko ng panahon, ng oras. Wala po tayong inaksaya kahit segundo o minuto man lamang. The moment na binanggit niya sa akin ang tungkol sa Nova Lucia, nagkataon naman po na wala tayong ginagawa. And so, ginawa natin ang lahat para intindihin ang platform. Paano kumikita sa Nova Lucia? Paano nga ba napapaikot ang mga points, ang mga rewards na natatanggap natin upang mas lumaki bago i-convert into cash? Wala po tayong inaksayang panahon. Inaral natin paano nagkaka-points, paano nakakatanggap ng rewards, paano ikino-convert ang pera. No, itong mga points na ito, paano maiko-convert into cash? Bakit nga ba nagkakaroon ng points? Dito ko nalaman, dito ko natuklasan na ang ganitong business model ay hindi na bago. Sapagkat ang malalaking e-commerce platform ngayon, kagaya po ng Shopee, Lazada, TikTok Shop, ay mayroong mga coupons na ginagamit sa tuwing tayo ay bumibili sa kanilang mga platforms. May mga rewards na natatanggap every time na bumili tayo, hindi ba? May mga rewards na natatanggap. 50 pesos, 70 pesos, 200 pesos. Naiipon. Free delivery. 50% off. 20% off. Lahat ng yan ay matatagpuan at makikita o mapapansin natin sa malalaking e-commerce platform. Lahat ng yan ay nasa Nova Lucia din naman. So anong pinagkaiba nila, mga kaibigan? Ang mga rewards, points, coupons na natatanggap natin sa malalaking platforms na yan ay hindi po withdrawable. Hindi natin maaaring mapaikot. Hindi natin pwedeng i-withdraw. Magagamit natin itong mga coupons, rewards, and points na ito kung tayo ay bibili sa susunod na mga araw, linggo o buwan. Saka lamang natin mapakikinabangan ang mga ibinigay po nilang mga points and rewards. Wherein, sa Nova Lucia, kung hindi natin kailangan, ay pwede nating palakihin ang mga points, ang mga rewards. Pwede nating paikutin ang mga points and rewards. At ang maganda dito, pwede nating ma-withdraw ang mga points na yan. Ang kinagandahan lamang po ng Nova Lucia pa ay hindi na natin kailangan pang gumamit ng third-party vendor para ma-withdraw at makaipon ng mga points. Alam nyo ba na pwede rin namang ma-withdraw ang mga points, rewards na yan sa Shopee, Lazada at TikTok Shop kung gagamit tayo ng third-party vendor. Ano nga ba itong third-party vendor na yan?
Involve Asia, Shopback, at Ecomobi Pasio. Ang gagawin lamang natin, kokopyahin lamang ang mga link ng mga produkto na nasa Shopee, Lazada at TikTok Shop. Ipipaste natin ito sa Involve Asia, sa Ecomobi Pasio at syempre sa Shopback. At doon tayo bibili ng produkto. Imo-monitor ng Involve Asia, ng Ecomobi Pasio at ng Shopback yung binili nating item mula sa Shopee, sa Lazada at sa TikTok Shop. Kapag na-deliver na ang produkto na ating binili, ay doon po papasok yung mga points and rewards at saka natin mawi-withdraw. Ganun po ang business model ng malalaking platform para ma-withdraw yung ating mga points and rewards. Dito kay Nova Lucia, hindi na po kailangan pang gumamit ng third party. Hindi na natin kailangan ng Involve Asia. Hindi na natin kailangan ng Ecomobi Pasio. Hindi na natin kailangan pa ng Shopback sapagkat nandito na po sa system ng Nova Lucia itong withdrawal mechanism ng mga points na nakukuha natin sa Nova Lucia. So, sa madaling salita mga kaibigan, ang pagiging consumer, pagiging buyer and user ng Nova Lucia ay hindi lamang po nagtatapos sa pamimili ng mga produkto, pagsali sa mga bidding, sa pagsali po sa mga group buying activities. Ito po ay nagtatapos sa pamamagitan ng pagpapaikot sa mga points na nakukuha natin. Ikino-convert natin yung points na yan to make it a money. And then yung pera na naipon natin, na na-convert natin mula sa points, ay pwede nating paikutin ng paikutin hanggang sa lumaki po at dumami yung ating points. Ganun po mga kaibigan. May mga tanong, mayroon bang capital sa Nova Lucia? Dahil pinasok po natin ang negosyo, dahil nagtayo po tayo ng negosyo, at kahit anong negosyo po, basta't ang goal ay kumita sa negosyo, meron po yan capital. No? Wala po sigurong negosyo na sabihin natin walang capital. Hindi po negosyo ang tawag doon. Charity. Nanghihingi tayo ng charity. And this is not a business. No? May capital po yun. Magtayo ka ng negosyo, mag-apply ka sa DTI. Bibigyan ka ng capital. Mayroong capital. At kailangan mong bayaran yung inutang mo. Ganun po ang lahat ng negosyo. So, tuldukan na po natin yung mga tanong na wala bang kapital? Ay, may capital pala. Akala ko wala. Diba? Wala pong ganong negosyo. Pangalawa, magkano ang kapital na kailangan? Sa lahat ng negosyo, no, general, depende po ang kapital. Kung ang capital mo ay fishball, kikiam, squidball, mga ganyan, siguro sapat na yung 2,000, ganyan. Diba? 2,000 kasi magtitimpla ka ng sauce, bibili ka ng stick, bibili ka ng lagayan, bibili ka mismo ng buong produkto. Kung magpa-franchise ka naman 5,599, meron ka ng siomai, meron ka ng siopaw. At kung gusto mo ng malakihang negosyo, mas mataas po yung capital. And dito sa Nova Lucia, kinikater po ang mga negosyante na mayroong maliit na capital. Kung bago ka pa lamang sa Nova Lucia, kahit marami kang pera, hindi yan pwede. Kumbaga, over budget ka. Diba? Hindi kailangan ng Nova Lucia ang sandamakmak mong pera. Dahil kapag ikaw ay new member ng Nova Lucia, bagong negosyante ka lamang sa Nova Lucia,
the maximum capital na pwede mong gamitin upang kumita dito ay 5,000 lamang. Kung may 10,000 ka, hindi mo magagamit yung 5,000. Dahil 5,000 lamang ang maximum na capital sa Nova Lucia kung ikaw ay bagong miyembro pa lamang. Ngayon, bakit yung iba, sir? Ang laki ng kanilang capital, 17,400 yung kanilang capital. Yun po ay dahil umunlad na sila, kumita na sila doon sa unang phase ng pagiging businessman. Nabuksan na yung ibang kategorya ng negosyo. Okay? Mayroon po kasing 3 kategorya ang negosyo sa Nova Lucia. Yung isa, kapag ikaw ay baguhang miyembro pa lamang, maaari kang kumita sa daily use. No? Sa daily use ka po maaaring kumita. Kapag ikaw ay medyo umunlad na, nakilala na yung iyong negosyo, kailangan mo nang dagdagan ang mga produkto mo. No? Kailangan mo nang i-explore yung ibang mga store, yung mga kategorya ng mga produkto sa Nova Lucia. Pwede ka nang makapagnegosyo doon sa Plus Max at Plus Elite na tinatawag. Siyempre, dahil nadagdagan na ang kategorya ng iyong mga produkto from daily use, Plus Max, at Plus Elite category, mangangailangan na ito ng dagdag na capital. At dahil nagkaroon po ng additional products, additional capital din po ang kailangan. Siyempre, mas mataas na kita ang ine-expect dito. Okay? At kung tumagal-tagal ka pa sa negosyo ng Nova Lucia at makuha mo, malampasan mo yung iba pang mga kategorya, yung iba pang mga level ng Nova Lucia, ay mas malaki pa yung kikitain mo. Kailangan mo kasing ma-unlock pa yung seasonal access ng Nova Lucia that will give you more and additional income. So ganun po yun. May level, may mga kategorya na dapat mong ma-unlock sa Nova Lucia. Yun po yung pinakamaganda dito. Mayroong challenge. Hindi po yung iniisip natin, ay, ang baba naman ng kita dito sa Nova Lucia. Magtiyaga po kayo. Ganun po talaga ang mga negosyo. I started with Nova Lucia January 5, 2026. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina. I started with 1,000 pesos. 10 points kada araw yung natatanggap ko. Can you imagine? 10 points pinagtsatsagaan ko. Magkano nga ba sa isang buwan yung 10 points na yan? Diba? Multiply mo sa 30, 300 lang yung kita mo. Napakaliit, diba? Yan din yung tanong ng marami. Napakaliit naman, yung 1,000, 30 pesos lang. Mag-impok ka kaya ng pera sa bangko, magkano yung 1,000 nun sa loob ng 1 taon? The same, diba? Mas mababa pa nga. Buti nga dito nakaabot ka ng 300. Yung sa bangko, yung 30 pesos, yung 1,000 mo, wala pang 25 cents yun sa loob ng 1 taon, di ba? So, sabi ko, ang baba ng 10 pesos. What if i-maximize ko yung capital na kailangan? Gaya ng aking sinabi, the maximum capital for beginners is 5,000 pesos. And so, dinagdagan ko yung aking capital para maging 5,000. Sa 5,000, nagtiyaga ako na makatanggap ng 50 points kada araw. Inipon ko lamang yung points na yun until I was able to unlock the different categories ng Nova Lucia. And today,
January 5 to February 20, tama ba? 20? To February 20, 1 month and 15 days. Nakapag-withdraw na po tayo ng 52,490. Meron pa po tayong 23,000 sa ating balance at meron pa tayong points to withdraw sa mga susunod na araw.